never gumana. Sino ba namang hindi magagawa? Halos 1 bilyon. Ngayon, pinakita tayong karatula doon, meron na namang idadagdag na 94 milyon, 100 milyon na naman yun. Ako hindi ako naniniwala. Natapos siyang 100 milyon na yan. I doubt. So, talagang and very similar ito dun sa nakita namin ni Sir Benji kahapon, Mayor Benji sa Pampanga. Yun din, 2018, simula. Pinondoan ng pinondoan, ilang phases, siguro mga 6 na phases, pero 1 taon lang, sira. 2018 yun, past administration. Ito, 2017, past administration din. Since 2017, it's already 8 years today. At ang pinakamasama doon, and I'll allow me, Yorme, to explain, imbes na makatulong ito, nakasama pa. Kasi nung wala ito, mababa lang ang tubig dito. Nung ginagay nila to, at obviously hindi gumagana since patapos to, since mapondohan nung 2017, 2018, gumrabi yung bahay. Sir, kanina pinapagalitan niyo, medyo pinapagalitan niyo yung RD na parang ano po ba yung issue with continuously trying to upgrade something na posibleng hindi na pag-aralan ng maayos? Yun ba yung tama? Nakikita kasi namin ni Sir Benji, I can tell you more. Mukhang nagiging pattern to sa mga nakikita natin project na mayroong pinondohan, binayaran, either substandard o minsan ghost pa. Tapos mapapansin mo, pinupondohan pa rin ng pinupondohan year in. May pondo na naman. Haagin ngayon ng ICI, saan na naman ang galing itong pondo? Sa palagay niyo po, Secretary, what's at the bottom of this kind of pattern? Bakit po nangyayari? Wala bang nakaka-check? Why did it take all this time bago na-discover mo yung ganitong pattern? Tinanong ko nga, meron na bang DPWH Secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunuan daw. Pero ang naging solusyon nga ni Secretary Bunuan daw is gumasos na naman ng 100 milyon. So, ang problema nga dito, gas ko na nasasabihin. Walang magasakit eh. Yun ang problema. Walang magasakit. Gagawa ng proyekto, baliwala na hindi gumagana o substandard o minsan ghost yung proyekto. Kahit na magsasuffer yung community, ito, sabi ko nga si Yorme, nanalo na, nawala, bumalik, sira pa rin. I mean, kung may magasakit yung ahensya o yung mga tao, dapat, alam na naman nilang nabayaran na ito ng halos 1 bilyon. Paganahin naman. Pero ang problema, ayan na naman, galigay na naman. Pero tinanong ko kanina, sigurado ka ba na pag natapos itong 100 million na to, halos, maayos na to. Nung una sinabi, yes sir. Pero nung bandang huli, hindi daw. O sabi ko, ano solusyon? Sir, kailangan pa ng dagdag na 200 million. Napakamot na talaga ako. Wala nang katapusan. So ang gagawin namin dito, gas na ganito, magpapa-third party assessment kami dito. Papaalam ko na talaga ano ba talaga ang kailangan gawin para maayos na to once and for all. And magkano ang kailangan. Anong pakiramdam na nasa gitna ng Maynila, ganito nangyayari? Nakakagagi talaga. Hindi naman ang nakita ng ICI, ni Sir Benji sa Quezon City. So yun ang gagawin natin dito. Papahinto ko muna yan, tapos papa-assess ko muna to, kasi baka nagtatako na naman tayo ng 100 milyon dito. It's an engineering solution that they want to raise the level of the inlet, yung umihigop ng tubig. So, hindi ko alam, hindi ako engineer. So, but to be honest, I don't trust them. I don't trust people who said that is the solution. Simply because it's inside DPWH. Secretary, how about yung contractor behind this project? Sino yung contractor? Of course, they're liable. Hindi gumagana, nabayaran sila ng buo eh. Sino po yung contractor? Ano daw? Sino yung contractor? Yung bago? Hindi yung luma.
B2. So itong pattern na to na paulit-ulit, piniphasing yung mga projects, ulit-ulit pinapondohan, is this something nag-start sa past administration? I think this has started way, I don't know when. But clearly, ito, this is proof. Yung kahapon, 2018 yun. Ito, 2017. So, I mean, kaya tama din yung EO ng Pangulo na 10 years. Tama lang yun. Yung trabaho ni Sir Benji, 10 years. And all in front niya. Masagitain mo natin si Kayo Orme. Sa local lang to, sa local. Kasi naging usap sa Maynila lang, sir. Naging usap din doon ng kampanya eh. Kung congressman din nagpapaliwanag, just lang pero okay naman daw to, medyo sirado ng konti. Anong sira ng konti? Hindi nga gumana. Hindi nga gumagana to since Parang natapos. na-downplay lang yung issue na to, sir. Hindi ko alam. Mayor, This is the greatest scandal of District 2. Hindi ba tayo nahihiya sa mga taga-sulit lang po? Ulitin natin. You go around, you ask the people around. Nung wala tong pumping station na to, manageable ang tubig dito. Kasi katabi namin ang ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim ng baha. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. Sunog ako. Ito yung unang-una. Ewan ko, you were there, all of you, during the height of it. Ito yung unang nakita na. So, I think this is never can coordinate. And I'm gonna tell you straight, huwag na kayo lumayo. O, tingnan ninyo. Walang kuryente. Walang kuryente. Permit. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi yan bibigyan ng Meralco na pa-power up. So, napapansin yan nila Mayor Magalo, na pinupuntahan nila sa ibang lugar, ni Secretary Vince. So, hindi lang yan nangyayari sa probinsya, pati dito sa Metro Manila. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. Itong distrito ng Maynila. Sino pong kongresista noon or sino bang nag-propose ito from Congress at that time? Ngayon, At that time po? dalawa yan. Noong una, Lopez. After ng Lopez, Roland Valeriano na hanggang ngayon. So, the remainders of the 8 years from kailan ba election? 19. 19. 3 years. The 22-25, 3 years. 6 years. 6 years. Ngayon, 25-28. Ayun. Yung kasalukuyang congressman yun. I mean, I'm not saying he's at fault. But as far as the pattern is concerned, with regard to congressional insertion, discretion, and lobbying or pooling resources from the respective district out of the NEP, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Maliwanag naman na yun. I mean, by this time, wala naman nang makakatalawa. But setting aside that, yun yung point ni Secretary, baka naman kung po pwede, once and for all, magkonsulta kayo sa third party, patakbuhin nyo to, at kung po pwede, huwag na kayo mag-phase 1, phase 2. Ang dami ng phase, baka pala ng mga mukha ng mga kumita rito. Let's address the problem because the people of Sunog Apo is paying the price. Tomorrow, we're gonna suffer again because there is a possible typhoon. And the day after that, maybe a week after that, there is another one. So, sa akin, ako pinakikisuyo kila Sec Vince at sa DPWH family na kung po pwede, sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano kakailanganin kaysa ataduhin nyo ng ataduhin, 94 ng 94. Wala namang mangyayari. So once and for all, umaapila naman kami bilang lokal na pamala sa national government. Mayor, yung kawalan ng permit, ito lang ba or marami din? Lahat. Lahat. Kaya nga pinaghahabol ko lahat. Kita mo, nagbayad nga sila ng buwis. Ang dami. Minsan nga, di ba, nakachamba pa ako Sabado ng hapon. Nag-iikot ako.
Pero mo naglilinis nung truck nila sa ibabaw ng tulay only to find out, uy, may flood control project pala doon sa ilalim ng tulay. Alam mo, anyway, moving forward, way forward. I always wanted to, after this incident, way forward tayo. Sundin natin yung panawagan ni Pangulo na itong mga national government agency project, kailangan humingi ng kaukulang, kooperasyon at permiso sa lokal. Nasa ganon, hindi naman namin tuturo ang daliri namin sa nakaraan. Nakakapagod na magturo eh. I think tao, pagod na rin. Kaya kanina nakita niyo yung attitude ko, tinatanong ko yung RD, magkano? Kasi nandito na si sekretaryo eh. Pero sabi ni sekretaryo, teka, kung magkano, tatakbo ba? Walang assurance. Sabi ni sekretaryo, paano nyo muna? Pakonsulta nyo muna sa third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga Maynila, manatag kayo, ayusin na ni Secretary Vince Dizon. Ngayon, yung meron bang pananagutan, bahala na si Mayor Magalong at 10 ng kanyang mga kasama. Kasi yung pananagutan, hindi naman pwedeng ikubli na yun. Basta sa amin, hopefully, matapos na ito para sa mga taga-Sunugan at taga-Maynila. Secretary, sino po pwedeng, bilang pananagutan ko, sino po ba pwede yung ipatawag ng ICI regarding this? In Manila or ano po yung mga pieces of evidence? Look further. Very peculiar itong nagagawa sa third party. Hindi namin kaya yun. Kasi makaiba to. Technical mo siya. Highly technical ito. Tapos kahit na ayusin, assuming na maayos ito, kailangan investigahan pa rin namin. Kailangan managot yung dapat managot. Sino pwede ipatawag? For hearings or interviews? Marami. Unang-una, siyempre, DPWH, paano ginawa yung design, din namin ang location na bakit nila ginawa ito, may logical study ba? Pangalawa, alamin natin yung first, hindi naman namin kung tumama pa dun sa talagang ginawang design, pati na rin yung bilang quantities, pati na rin yung technical plan, kung nasunod ba lahat. Titingnan din namin yung kakayahan ng contractor. Bakit nagawa niya 3.5, bakit 4? Siyempre, din lahat. So maraming ginagawa. Pati din ba, sir, possible ba parang mga higher officials from past admin, lalo na banggit po na 2017, 2018? Ay, oo naman. So, every time naman na nag-interview kami, Secretary, pasok pa po ba ito sa warranty para may mga backshot kung parang hindi na magastos? Aagamin ko kasi matagal na. 5 years pa, aagamin ko. Importanteng tanong yun. Aagamin ko kung pasok ba sa warranty ito. Sa flood control na structure kasi 5 years. No? Hindi ko alam sa ganito kung ilang taon ng warranty. Pero importante dito, never kasi nang gumana ito eh. Never, tinurn over, binayaran ng buwan, never gumana. Ang MMDA ayaw tanggapin to kasi nga hindi gumagana. So kailangan talaga managot dito. Ganda no, I'm happy na papatawag ng ICI yung previous administrations dito. Kasi kailangan natin malaman. Okay? Okay na. Okay na po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Mayor.